Sa aming pagsasaliksik, hindi lang pala sa Barangay Payatas laganap ang kwento ng pagdukot sa mga bata. Sa karatig barangay na Commonwealth, kalat na rin ang balita. Sa may bukana ng iskinitang ito, 3 bangkay na umano ng mga teenager ang natagpuan. 2 teenager ang umano'y nasa loob ng sako, walang puso at kidney. Bali, 3 bangkay nakita mo dito? Opo, sunuran lang pong araw. Saan yung dalawa? Dito lang, opo. Anong pwesto ng 2 katawan? Sige nga, paano ang pwesto? Na po sila, parang nagmamakaawa pa, nakaganon. Nakaluhod? Nakaganon po sila, nakaganon. Magkatabi? Parang nagmamakaawa pa po kasi siyempre nakaganon yung mga kamay nila. Magkatabi ba? Opo. Yung 2 bata? Mga ilang taon yung 2 bata? Bata pa po, mga 14 siguro, 14, ganyan, 16. Mga parehong teenager? Opo. Babae, lalaki? Lalaki po. Lalaki pa rin? Lalaki, puro lalaki ang inaano mo. Anong itsura ng mga bangkay? May mga sugat ba? Po. May mga sugat yung bangkay? Opo. Sariwa pa po ang dugo. Dito po, may butas dito. Parang square pong ganyan. Tapos dito, ganun po. May mga square dito? Yung butas. Butas? Parang hiniwa? Hiniwa ng matalim na matalim. Naaalarma na ang mga tanod barangay sa nagaganap umanong pagdukot at pagpatay sa kanilang mga kabataan. Kaya naman alerto na sila sa tuwing may ibinabatong sumbong mula sa mga residente sa misteryosong pag-iikot ng mga van na umano'y posibleng ginagamit ng sindikato. Tinawagan ako, sabi niya rescue ka kasi nandito yung yung van na kinukwento natin, walang plaka, ganitong itsura, may 3 kalalakyan armado, kinakausap namin, ayaw naman magsalita. Kaya nag-rescue ako, hindi ko na inabutan. Ba't naman ako matakot sa mga yan, Gusto ko nga magkaroon talaga ng encounter ng personal na Magkaharap na. O para magkaharap-harap Kasi kung hindi namin hindi matapos ang ganito, hindi sila matakot. Hindi kailangan yung kami ang matakot. Sila dapat, hindi kami na taga-barangay. Isa pa sa nagiging problema ng mga residente, sa tuwing may natatagpuan raw na bangkay sa kanilang lugar, hindi na nila ito nadadatnan. Misteryoso raw itong naglalaho, oras na dumating ang mga otoridad. Base sa statistics, pinakamataong barangay sa Quezon City ang Commonwealth na may mahigit 170,000 residente. Ang Payatas naman ay pumapangatlo na may 117,000 katao. Malaking porsyento raw ng bilang na ito, mga bata. Kagabi nga, nung nagsabi nga kayo na may nakalagay sa plastic, maya-maya, natanggap ko yung text ng nanay. Ito na nga yung binigay sa akin yung number ng kaibigan niya. Sa ngayon, para maprotektahan ng mga residente sa Payatas at Commonwealth, gabi-gabing pagroronda ang isinasagawa para bugawin ang mga masasamang loob na may masamang tangka. Sa pagsama namin sa ronda, may nasagap kami na may nakuhang impormasyon ang isang purok leader tungkol sa isang krimen nung nakaraang gabi lamang. Tagpuan ng bata roon na patay na sa plastic. Tapos kapok yung Nag-iwa yun siya? Nag-iwa siya. May pira. Wala na yung laman loob. Wala. Kasi yung pira na plastic mo doon na rin. Ngunit ng kanilang pinuntahan ng lugar na sinasabing pinagtapunan ng bangkay, Ito lang yung tinutukin nila, magkabila na to. Pero hindi naman nila inabutan kahapon. Walang nakita. Mabilisan ang mga pangyari. Yung doon nga po sa sa tabi ng karsada, yung 2 bata, mabilis lang yung kinuha kaagad ng soko. Yung hanggang papalan daw, hanggang pulis lang. Hindi natin alam kung pulis na totoo, pulis na pulis, ano. dahil sa tila lumalalang hindi pagtutugma ng mga balita sa mga barangay, kasama sina Lenlen at Jepoy. Hinanap namin ang sinasabi nilang bahay kung saan sila dinala at itinira sa loob ng 2 araw para malaman na rin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa 2 bata.
2 araw na nawala nung Adyes ng Enero ang magkapatid na Lenlen at Jepoy. Tanda ni Lenlen, dinala sila sa isang bahay sa may Diliman, pero hindi niya alam ang eksaktong address. Mabuti na lang at naalala pa ng bata kung saan sila idinaan ng mga umano'y kumuha sa kanila. Konti na lang. Konti na lang. Saan? May tutulong ka? Sige. Nakadalawang ikot kami sakaling patungo sa dinaanan noon ni na Lenlen sa kamay ng mga umano'y estrangherong sinamahan nila. Mga bahay na yan. Lagpas yan. Lalagpas yan. Oo, kita ko yun eh. Naglalakad ay nag-ano ako yun eh. Hanggang sa... Pag nakita ko na. Ngunit mag-iisang oras na. Hindi pa rin namin makita ang lugar. Kaya't bumalik na lang muna kami sa barangay kung saan nagpa-blatter ang ina ni na Lenlen at Jepoy. Bumalik kami sa barangay Payatas para suriin ang blatter. Baka may lead kaming makuha mula dito. Yung blotter sa baba. Sino hong nangasiwa dun sa blotter? Yung ano po dyan, yung deputize po sa iyo pa. May desk kayo doon, desk. Yung nawawala kasi itong 2 bata, nawala ako for 2 days. Pinablatter sa barangay. January 12, oh. Ngunit parang mamalasin pa kami. Wala daw ang blatter sa kanilang logbook. Wala, oh. Hanap kayo ng hanap, kung hindi naman nag-blatter dito ang mga yan, wala kayong makikita talaga. Baka ibang riniportan nila. Nagtulong-tulong na ang mga tanod sa paghahanap. Ang kanilang nakita, hindi blatter kung kailan nawala ang mga bata, kundi kailan sila natagpuan. So, 12 binalik. Adyes po naka-blatter. At may bonus pa. Nakalista kung sino ang nagsauli kina Lenlen at Jepoy sa barangay. Isang nagngangalang Jaime Mabalyo ang nagdala sa mga bata sa barangay. Pirmado ni Mabalyo ito at nakasulat rin ang telephone number niya. Sa isip namin, kapag natunto namin si Mabalyo, malamang ay maipaliwanag niya kung saan at paano napasa kamay niya ang 2 bata. Paano ba Muli naming inikot ang 2 bata. Ayun o, yung doon. Yung nakita mo yung mataas tapos may payong sa top. Ayun o, doon yun eh. Ayun o. Dito na natandaan ni Lenlen ang eksaktong bahay kung saan sila dinala ng mga kumuha sa kanila. Tinawagan namin ang telepono ni Mabalyo at napag-alaman namin na ang numerong binigay ay telepono ng barangay hall ng Barangay Holy Spirit, di kalayuan sa Payatas. At wala daw silang kilalang Jaime Mabalyo. Upang makasiguro, kinatok na namin ang bahay na itinuro ng mga bata. Tao po. Gandang hapon ba ito? Hapon po. Ako po si Ana. Nandiyan po. Isang lalaki ang kumausap sa aming kasamahan. Kakalipat lamang daw nila. 2 lamang silang nakatira doon. Pinuntahan namin ang Barangay Holy Spirit para tiyakin kung sino nga ba si Jaime Mabalyo. Masusing inisa-isa ang mga residenteng nakalista. Sa wakas, lumabas ang pangalan ni Mabalyo sa computer. Kahina-hinala ang ibinigay na address dahil ito din ang kalye na itinuro ng mga bata. Kung saan kami nanggaling kani-kanina. Po. Meron na po kami tatanungin. Ayan po, di ba kayo po ba ito? Ayan, Ayan po.